Misteryoso Movie Recap. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang Canadian horror drama film mula noong 2018 na may pamagat na Look Away. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. What are you doing? I'm sorry. I'm not. They learned that. Sa unang eksena ng pelikulang ito makikita natin ang isang 17 years old na si Maria Brennan na naghahanda para pumasok sa paaralan. Nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang na sina Dan at Amy sa isang marangyang tahanan, ngunit tila mahirap para sa kanya ang buhay. Dahil sa pagiging mahiyain, si Maria ay isang outcast sa paaralan at madalas siyang binubuli ng isang lalaki na nagngangalang Mark. At mayroon siyang nag-iisang kaibigan na si Lily, isang kumpiyansa na figure skater at may nobyo na nagngangalang Sean. Minsan, naiinggit si Maria sa kanyang kaibigan. Nag-aalala rin ang mga magulang ni Maria sa kanyang pagiging tahimik at sinubukan nilang kumbinsihin siya na pumunta sa darating na school prom ng maraming beses, ngunit hindi pa din siya pumapayag. Sa kaibahan ng karamihang mahigpit na magulang, ang ama ni Maria ay nag-aalala lamang tungkol sa kanyang hitsura at katayuan sa lipunan. Talagang iniisip niya na siya ay walang pakialam sa lahat dahil sa kanyang kawalang interes sa mga lalaki o anumang mga aktibidad sa lipunan. Nalaman ni Maria ang mga alalahanin ng kanyang mga magulang at isang araw, pumasok siya sa kanilang silid at sinubukang gumamit ng pampaganda ng kanyang ina. Gayunpaman, bigla siyang huminto nang may mapansin siyang nakausli sa gilid ng salamin. Nagulat siya dahil ito ay isang kakaibang imahe ng kambal. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nasa banyo si Maria, nang biglang, ang kanyang refleksyon sa salamin ay nakatitig sa kanya, dahilan para mahulog siya. Mabilis siyang bumangon at inaalis ang hamog ng salamin, hanggang unti-unting nasisiwalat ang kanyang refleksyon. Sa labis na pagkabigla ni Maria, ang refleksyon ay gumagalaw, na nagudyok sa kanya na tumakbo sa takot. Kinabukasan, sinubukan ni Maria na sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pangyayari, ngunit gaya ng inaasahan, isinantabi nila ang kanyang mga alalahanin. Pagdating sa paaralan, si Maria ay muling binubuli ni Mark, pinatid siya nito at nadapa sa lupa. Pinagtawanan lang siya ng lahat, ngunit ang nakakagulat, lumitaw si Sean nang wala sa oras at tinulungan siyang tumayo. Tinulak pa niya si Mark at binalaan na layuan siya. Ang kabaitan na pinakita ni Sean ay nagpasabik kay Maria dahil walang sino man ang nagtanggol para sa kanya noon. Pagkatapos ng klase, naliligo siya, naalala ang pagtitinginan nila ni Sean. Ngunit hindi nagtagal ay nabagabag siya sa tunog ng iyak ng isang sanggol. Ang mga larawan ng sariling kapanganakan ni Maria ay kumikislap sa kanyang isipan at nakakagambala sa kanyang kapayapaan. Pagkatapos, nahihirapan siyang makatulog. Biglang may tumawag sa pangalan niya, na nagudyok sa kanya na tingnan kung ano ito. Narito na siya, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Sa una ay natakot si Maria ngunit hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na kausapin siya. Ang refleksyon ay pinakilala ang kanyang sarili na Aram at sinasabing siya ang ganap na kabaligtaran ni Maria, na may kumpiyansa at may karisma. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa at pinag-uusapan ang kanilang mga gusto at hindi gusto. Sa pagiging magkaibigan nila, nag-aalok si Aram na tulungan si Maria na malampasan ang kanyang mga problema at maging mas kumpiyansa. Kinabukasan, sinurpresa ni Maria ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagpapahayag na gusto niyang pumunta sa prom. At bukod pa dun, mamaya sa paaralan, nagpahayag siya ng interes na matuto kung paano mag-skate para sa winter prom. Nang gabing yun, pumunta si Maria sa klinika ng kanyang ama upang makasama siya ng ilang oras. Habang nakita niya itong lumalapit sa isang babaeng kliyente, hinala niya na may relasyon sila noon. Sa pag-uwi, hiniling ni Dan sa kanya na bisitahin siya sa klinika bukas para sa isang maagang regalo sa kaarawan. Nang ibinahagi ito ni Maria sa kanyang refleksyon na si Aram noong gabing yun, sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay isang masamang tao na tanging ang kanyang sarili lamang ang iniisip. Malinaw na hindi mahalaga si Maria para sa kanya, kaya ipinagtanggol niya ang kanyang ama, na sinasabi na may plano na bibigyan siya ng kotse. Gayunpaman, sa susunod na araw, ginulat ni Dan si Maria sa halip na isang cosmetic procedure. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang ayusin ang kanyang hindi pangkaraniwang tainga at ilong. Emosyonal na nasaktan ng dalaga at doon ay napagtanto niya na kinamumuhian ni Dan ang kanyang itsura. Sa susunod na eksena, inaliw ni Aram si Maria at sinabi sa kanya na maaari nilang turuan ng leksyon ang kanilang ama. Tinukoy din niya na mahina si Amy dahil sa pagtitiis sa ugali ni Dan. Habang tumatagal ang pag-uusap, gumaan ang pakiramdam ni Maria at nagtawanan ang dalawang babae. Nakuha nito ang atensyon ni Amy at tinanong niya si Maria kung sino ang kanyang kausap. Ngunit wala siyang nakuha maayos na sagot mula sa kanya, kaya si Amy ay nagsimulang magtaka kung siya ay gumagamit ng bisyo. Nang maglaon, ibinahagi ni Amy ang kanyang mga alalahanin kay Dan, ngunit binaliwala niya ang bagay na yon.
Sa halip, pinainom na lang ito ng pampatulog at pinahiga para lagyan ng pangparelax ang mukha niya. Binanggit ni Amy na bumalik ang kanyang mga bangungot ngunit tiniyak niya sa kanya na mawawala ang mga ito tulad ng lagi nilang ginagawa. Kinabukasan, pumunta sina Maria at Lily para magsanay ng ice skating. Dahil hindi pa marunong si Maria kaya madali siyang madulas at bumagsak. Gayunpaman, sa halip na tulungan siyang tumayo, walang pakundangan na sinabihan siya ni Lily na layuan si Sean. Siya'y nalungkot na ang kanyang kaisa-isang kaibigan ay nagsimulang ayawan siya. Umuwi si Maria at nagkwento kay Aram. Kaya si Aram ang dumamay sa kanya saglit, at pagkatapos ay sinabi niya na si Lily ay isang masamang impluwensya, dahil ang tanging pinapahalagahan niya ay ang kanyang kasikatan. Iginiit ni Aram na siya ang nag-iisang kaibigan ni Maria at ang tanging makakapagpagaan ng kanyang sakit. Upang mangyari ito, minungkahi niya na makipagpalit si Maria sa kanya at ipaubaya ang pag-control sa kanyang buhay. Ang nalilitong dalaga ay halos sumuko at naghahanda ng hawakan ang kanyang refleksyon. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Amy at sinabi sa kanya na pupunta na siya sa prom. Excited siya at mabilis na sinuot ni Maria ang prom dress at nagmamadaling pumunta sa prom. Sa kasamaang palad, nakaramdam ng pagsisisi sa desisyon niya dahil siya ay nalulula sa mataong lugar, nakasisilaw na mga ilaw, at maingay na musika. Sa takot na posibilidad na bumagsak, nahihirapan si Maria na bumitaw. Naghahanda siyang umalis, ngunit nilapitan siya ni Sean sa huling segundo at iniabot ang kanyang kamay, nag-aalok ng pag-alalay. Masayang tinanggap ni Maria at kaya pumunta ang dalawa sa gitna at nagsimulang sumayaw na magkayakap. Nakita lahat yon ni Lily at nakaramdam ng inis. Habang sumasayaw ang dalawa biglang sumulpot si Lily, kaya nagulat si Maria na dahilan para madulas at bumagsak siya. Tutulungan sana ni Sean ngunit pinigilan siya ni Lily. Ang masama pa nito, ang bully na si Mark, ay dumating sa eksena at sinimulang hilahin si Maria sa ring. Ang lahat ng mga estudyante ay pinapanood lamang siya na sumisigaw at humihingi ng tulong. Matapos tumigil ni Mark, ay agad na umalis palayo sa lugar si Maria habang umiiyak. Dahil labis na napahiya siya, nagpasya si Maria na ipaubaya na ang pag-control sa buhay niya kay Aram. Hinawakan ang refleksyon sa salamin at hinalikan, yun ang unang proseso para magkapalit sila. Pagkatapos ng lahat, si Maria ang nasa likod ng salamin habang si Aram ay malayang pumunta saan man niya gusto. Samantala, sa katabing silid, binabangungot si Amy tungkol sa araw na isinilang niya si Maria. Sa panaginip, sumisigaw siya sa sobrang sakit. Kinabukasan, pumasok si Aram sa school at nakasalubong niya si Mark. Kumpiyansa siyang lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang harapan, at dinilaan ang kanyang tenga bago umalis, naiwan siyang tulala. Di nagtagal, nilapitan siya ni Lily at nagpanggap na nag-alala ito sa kanya, ngunit alam ito ni Aram. Gayunpaman, patuloy siyang nakikipagkaibigan kay Lily at hiniling sa kanya na turuan siya kung paano mag-skate muli sa ring. Maya-maya, pumunta si Aram sa klinik ng kanyang ama. Doon, ginulo niya ang receptionist at ninakaw ang numero ng babae ni Dan. Pagkatapos, nagplano siya na mapapunta ang babae at si Amy nang sabay sa klinik. Gumana ang plano ni Aram at nakasalubong ni Amy ang babae sa elevator. Nasaktan ang puso niya nang mapagtantong niloloko siya ng asawa. Sa kabilang eksena naman, makikita nating pinapanood ni Aram si Lily na nagpa-practice. At biglang nakita ni Aram si Mark kaya pinasunod ito sa banyo. Pagdating doon bigla niya itong pinalo ng hockey stick sa tuhod na dahilan para ma-dislocate ito. Matapos niyang bumagsak habang sumisigaw sa sakit at nanghihingi ng tulong, ngunit iniwan siya ni Aram upang magdusa. Hindi nagtagal, umuwi na ang lahat, ngunit nanatili si Aram kasama si Lily upang magsanay ng skating. Nakakagulat na binago niya ang kanyang kilos at nagsimulang mag-skate na parang pro, na ikinagulat ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, isang pakiramdam ng determinasyon ang pumalit kay Aram at sinimulan niyang habulin si Lily na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Sa takot, sinubukan ni Lily na lumayo sa kanya ngunit nauwi sa pagkatisod at pagtama ng kanyang ulo sa matigas na semento. Dumudugo siya ng husto ngunit pinapanood lamang siya ni Aram na unti-unting mawala ng hininga. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawag si Aram sa mga awtoridad at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa aksidente, habang nagpapanggap na natatakot at nag-aalala para sa kanyang kaibigan. Sa refleksyon ng telepono, makikita ang totoong Maria na umiiyak. Nang maglaon, umuwi si Aram at dumating ang isang opisyal upang tanungin siya ngunit kinumbinsi siya ni Amy na bumalik sa ibang pagkakataon. Sa banyo, kinumprante siya ni Maria tungkol sa pagpatay, ngunit sinagot lang ito ni Aram na karapat-dapat lang yun mangyari kay Lily. Matapos niyang marinig yun, natakot si Maria at hiniling sa kanya na makipagpalit na ulit sa kanya, ngunit tumanggi si Aram. Sinabi ni Aram na meron pa siyang kailangan gawin. Kinabukasan, dun sa libing ni Lily,
Naroon siya at nakikiramay ang detective kay Sean at nagkatinginan ang detective at si Aram. Pero nagpa siya agad si Aram na umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ni Sean at niyakap siya. Kinagabihan, nagpunta si Aram sa kanyang bahay para bisitahin si Sean. Pinapasok siya sa kanyang kwarto. Habang pinag-uusapan nila ang mga nangyari, pamwesto si Aram sa harap ni Sean at tinitigan ang mga mata nito. Pagkatapos ay ibinunyag niya na pinagpapantasyahan niya ito at nagsimulang hawakan siya sa ibaba. Sinunggaban ni Aram ng halik kaya hindi na pumalag si Sean. Matapos yun, nag-dinner si Aram kasama ang kanyang ama. Nag-alala si Dan sa kanya pagkatapos ng nangyari kay Lily. Ngunit si Aram ay halatang hindi apektado sa insidente. Pinag-usapan din nila na matapos malantad ang kanyang pagtataksil, pinili niya na wag muna umuwi. Kaya tinanong siya ni Aram kung may plano ba siyang makipag-ayos sa kanyang ina. Na agad naman din sinagot ni Dan na gagawin niya ang lahat para magkaayos sila. Si Aram ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Kumakain ng malakas at walang paggalang, na hindi kinatuwa ni Dan at kaya pinagalitan niya ito at pinaupo ng maayos. Sumunod si Aram ngunit masama pa din ang loob niya kay Dan. Pakalipas ang ilang araw, si Aram ay laging lumiliban sa klase at pati si Sean ay kinukumbinse niya lagi na sumama sa kanya. Maya-maya, nag-check-in sila sa isang motel para magbigayan. Gayunpaman, si Sean ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina, na ipinaalam sa kanya na nais ng pulisya na tanungin sila. Plano niyang umalis, ngunit tumanggi si Aram na pumunta. Pagkatapos ay sinubukan niyang tuksuhin si Sean ng mga halik, ngunit nagduda lamang ito sa kanya at tinanong niya kung bakit siya umiiwas sa pulis. Nang mapagtantong nalantad siya, kinuha ni Aram ang isang bote at pinalo niya agad si Sean sa ulo. Sa kasamaang palad, siya ay pumanaw sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos nito, pumunta si Aram sa banyo at nakita ang isang umiiyak at nagwawalang si Maria. Magkalapit ang dalawa at pinapakalma ang isa't isa. Samantala, mabalik tayo sa bahay, naranasan ni Amy ang isa pang bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita natin na si Maria ay may kambal na kapatid na may kapansanan at naniniwala si Dan na walang saysay na buhayin ng sanggol, kaya nagpasya siyang patayin ito. Si Aram pala talaga ang namatay na kambal na kapatid ni Maria. Samantala, nagpakita si Aram sa klinik ni Dan. Mahina siyang nakatayo sa pintuan, binuhat siya ni Dan sa operating table at kumuha ng isang baso ng tubig para sa kanya. Ngunit sa kanyang paglingon, nakahubad na ang pangitaas ni Aram. Nagalit si Dan, hiniling niya na ibalik niya ang kanyang mga damit, ngunit sinimula ni Aram na tanggalin pa ang pangibaba niya. Tinanong niya ang kanyang ama kung nakikita na ba niya na maganda siya. Nag-aatubili si Dan, sinabi niya na maganda siya pero nagtanong ulit si Aram kung mamahalin pa rin siya nito kahit na may problema ang itsura niya. Muli sumagot si Dan na nagsasabi na mamahalin pa din siya kahit na ano pa itsura niya. Gayunpaman, hindi naniniwala si Aram sa kanya at mabilis na nilaslas ang kanyang lalamunan gamit ang isang matulis na bagay. Matapos siyang bumagsak hanggang mawala ng hininga, isang galit na si Aram ang nagtanong kung bakit hindi niya ito kayang mahalin noon. Pagkatapos, tinawag niya si Maria ngunit hindi ito sumasagot, kaya naman umuwi na lang siya ng bahay at tumabi sa kanyang ina na hindi makatulog. Ang huling eksena ay nagtatapos sa pagmuni-muni at isang paglalarawan ni Amy na kayakap ang kanyang mga anak na babae sa kanyang mga bisig. Ito ay nagpapahiwatig na sina Aram at Maria ay nasa iisang katawan. Maraming salamat, sana ay nagustuhan niyo ang video na ito. Suportahan niyo sana ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Hanggang sa muli.